Hi mga mi, samahan nyo naman kami sa aming panibagong ganap ngayong araw. Nagluto nga pala ako nitong dinengdeng o kaya utan bisaya para sa ulam namin sa hapunan. O syempre, mas masarap yan kapag may ka-partner na tuyo. Tapos ko na nga rin pala pakainin yung mga bata at nauna lang din akong kumain sa asawa ko. Bigla kasi ako nakaramdam ng gutom nung pinapakain ko yung kambal namin. Tapos amoy na amoy ko pa yung bango ng dinengdeng tapos ng tuyo na rin. Padami din talaga yung kain ko kapag ganito yung ulam namin. Bandang alas 10 naman ng gabi, dumating na itong aking asawa galing pamamasada at ayan, basang-basa nga siya dahil sa ulan. Ulan na rin kasi palagi dito sa amin tapos hindi niya pa nadala yung raincoat niya. At yun na lang din agad itong si Baby Ayon kahit basa siya dahil umiiyak at magpapakarga nga sa kanya. Kinuha ko rin agad yung bata para makapagbihis rin yung papa nila. Nag-iiyak pa nga itong si Baby Ayon dahil gusto niya talagang magpakarga sa papa niya. Sabik na sabik din kasi talaga ang batang to sa papa niya kapag nauwi na galing pamamasada. Itatanong niyo naman asan si Baby Ian. Ayan na, itsapwera na yung papa niya dahil sa dala niyang tinapay. Tinapay is life kasi talaga dito sa mga anak ko, lalong-lalo na dito kay Ate Megan at Kuya Zaiden ako, hindi aabutin niyang isang slice bread ng kinabukasan. Sinubukan ko nga ding manghingi nitong si Baby Ayon pero inilayo ba naman yung tinapay? Sinubukan ko nga ding manghingi nitong si Baby Ian pero Diyos ko day ayaw din akong bigyan. Hoy, kaguol, dili jud in taon nila tagaan ang inahan. Maya nga din, nakita ko nga din to mag-aama ko at nagpapalambing nga sa kanya itong aming kambal. Napaka-papas boy din talaga kasi nitong kambal namin mga mi. Times pa nga na naiitsapwera ako dahil mas gusto nila dun sa papa nila, kaloka. Nabukasan, eto, inasikaso ko na rin agad itong mga labahin namin. Puno na rin kasi itong laundry basket namin. Tapos, ang dami pa mga labahin din na nakasabit sa CR. Patakbo nga din agad ako sa duyan dahil nagising na nga itong si Baby Ayon sa pagkakatulog. Siyempre, pinagpatuloy ko pa rin to mga labahin namin sa pagsusort para maisalang ko na rin to mamaya-maya. Natawa pa nga ako dito sa huling nakuha ko kasi brief lang naman to ng asawa ko na nagkanda, butas-butas na pero hindi niya pa rin talaga matapon-tapon. Dahil palapit naman na ang Father's Day, bibilhan ko na siya ng bagong brief. So, eto nga pala yung asawa ko, siya yung nakatoka para sa pagluto ng ulam namin. Yung pinagluto ko kasi ang dami ko pa din talagang kailangan gawin. Ito din talaga yung advantage kapag hindi nangangamuhan yung asawa mo kasi anytime nakakailanganin ko ng tulong niya, nandyan na siya agad. At talaga nung ipinanganak yung kambal namin, nagstick talaga muna siya sa pamamasada para in case kung kakailanganin ko agad ng tulong niya, andyan na siya agad para makatulong sa akin. Bandang alas 11 naman, eto yung mga bata pinakain na rin namin para sa tanghalian. Yung kambal naman, ayan, at pinapakain na rin ng papa nila. Man, eto, busy pa talaga, kinukusot-kusutan ko ng bahaga itong damit ng mga bata. Talaga pwedeng hindi kusutan yung damit ng mga bata, lalong-lalo na kay Kuya Zaiden kasi grabe, sobrang napakamaputi. Katapos ko naman dyan, eto at isinampay ko na rin yung una at pangalawang isinalang ko doon sa washing machine namin. Ang dami ko din talagang labahin sa araw na yan kasi nung mga nagdaang araw, hindi talaga muna ako naglaba at nag-focus muna ako sa mga bata. Sa araw na yan, mga nakalima or naka-anim na loads yata ako doon sa washing machine namin. Pakalaking tulong talaga sa akin itong automatic washing machine namin. Anyway, bandang hapon naman, nung makatulog na yung kambal, naglinis naman ako dito sa sala namin. Papa naman nila umalis kasi uwi muna siya saglit dun sa probinsya nila. Kasing kailangan ipatrabaho sa kanya doon kaya kailangan niya talagang puntahan yun. O gustong gusto ko din talaga magpahinga sa mga oras na yan pero alam ko hindi rin ako makakatulog kapag napakagulo din ng sala namin. Buhay nanay nga naman talaga paikot-ikot lang talaga tayo sa bahay sa kakalinis at kakakuskus. Katapos kong maglinis dyan, nagpahinga lang ako saglit tapos eto maliligo na ako para pagkagising ng kambal malinis na rin ako. Mga bandang alas 11 ng gabi, dumating na yung asawa ko eto at may dala nga din siyang mangga. Ko talaga siya kasi hindi din talaga ako makakatulog agad kapag wala pa siya sa bahay. Nga mag-aalas 12 na ng madaling araw nako, kumain pa rin talaga kami nitong mangga. Kakam naman kasi talaga kainin kapag yung prutas galing ka talaga sa probinsya natin. Siyempre kapag ganyan na galing sa probinsya, mayroon din talaga siya mga chismis sa akin kasi alam niyo na chismis is life talaga kapag yung asawa natin yung kausap natin. May jud ka chismis atong banad zay kay pwede na tupunan ko ang istorya. Hoy! Pinaka-the best na kachismisan ko talaga tong asawa ko. Kachismisan yung mga taong nasa labas ng bahay kasi alam ko ichichismis din nila ako. Dito na ako sa asawa ko kasi pwede pa kami manglait ng todo-todo. Hoy, charot lang.